Hello mga kapangarap. Isang malungkot na umaga sa inyo mga pangarap ko. Medyo malungkot ako ngayon. Ganun. Hindi naman ako masyadong affected. Pero mga kapangarap, may isi-share ko sa inyo. My goodness! Over! Isang malungkot na balita mga kapangarap. Lilinawin ko po ang aking pangalan. Na kumakalat po kasi kumakalat talaga. Ayan, meron kasing issue sa akin doon sa comment doon sa last vlog ko sa FB. May nag-comment, nagulat po ako at ang sabi ay scammer ako. Scammer daw. Ayan, mga kapangarap, nag-lipstick ako para hindi makitang masyado na ako ay medyo na-stress. Ha, gigil ako. Nanggigigil ako sa taong ito. Joke. Ayun, nag-comment sila and then nagtaka ako paano nag-i-scammer? Ganyan. Eh, hindi naman ako ganon. So, kilala niya naman ako mga kapangarap. Tapos, nag-send sila ng picture na GCash na nandun yung pangalan ko na you sent 3,000 pesos to this Gina Celiano, ganon. So, tama. Ako yon. Walang duda na ako yon. Ganito po kasi yun mga kapangarap. Ha? Oh, sige. Ha? Maliit lang ba? Wala. Malaki ka na. Malaki kailangan. Eh, wala ka mo. Wala na? Wala na. Yan lang ang sibuyas natin. Ayun, tapos, nung mga nakaraang araw mga kapangarap, may nagte-text sa personal number ko doon nga sa GCash number ko. Kasi personal number ko din yung ginamit kong pang GCash namin. May nagte-text doon na iba't ibang number na ibalik mo yung pera ng anak ko, ganyan, ibalik mo yung pera ko, mga ganun, something na ganun ba, na hindi basta-basta pinupulot ang pera, pinaghirapan yan, ganyan, maawa kayo, ganun ang mga salita nila. So, deadma lang ako kasi alam ko maraming mga scammer, maraming mga nanloloko, maraming mga nagaganyang ligaw na text. So, deadma ako, ang inyong kapangarap ay deadma. Sabi ko, hanggat ala naman akong alam na talagang niloloko ko, bakit ko i-entertainin yun? So, gano'n yung naging sistema ko. And then, may nag-ano sa FB ko, na sa parang spam by tawag doon, ikaw po ba ang may-ari ng GCash number na to? So, na-alarma na ako. Sabi ko, basta niya na ako yung number ko na yun, ba't alam niya na GCash ko yun? And then, inad ko siya sa FB ko, kasi nag-ano siya. Hanggang sa bakit po ganon? Bakit niyo po nakuha yung number ko? Saan niyo po nakuha? Ganyan. Tapos bigla na po siya nag-reply na ibalik niyo po yung pera ko kasi pinaghirapan ko yun. Medyo naaano ako kasi ano ba pakialam ko kung pinaghirapan mo? Hindi ka naman sinasabi hindi mo pinaghirapan yan. Wala akong alam. Ano ba yan? Tapos walang problema sa akin. Sabi ko gano'n sa kanya, kung may pera ka na nasa akin, kaya lang bakit? Paano nangyari? Nagkaroon ka ng pera sa akin? Sabi ko gano'n. Hanggang sinan niya po sa akin yung conversation ng mga kausap niya na ganito, ganyan. So, hindi ko po yung binasa kasi ang dami. Hindi ko na binasa yun. Siya na yung kinausap ko na, paano napunta yung pera sa akin? Sabi ko gano'n. So, sabi nga po niya, may GCash daw po na padala sa pangalan ko. Sabi ko, ano naman ang mapapala naman ng tao na yun kung sa akin niya ipapadala? Tapos hindi naman niya kukuhanin. Sa akin lang niya papadala. Hindi ko naman siya kilala. Sabi ko ganon. And then sa ang naging sa akin, agad naging dating sa isip ko, puso ko, ayoko na meron akong taong natapakan o ayoko ng taong merong hindi ko nabalikan ng pera. Kung nasa akin man niya napadala yung pera accidentally, ibabalik ko talaga. Yun yung ganda isip ko na kung hindi ako manlulokong tao, ayoko ng mga ganyan. So, ibabalik ko yan. Sabi ko, ibabalik ko yan, huwag ka mag-alala. Sabi ko gano'n. Gusto ko lang masigurado kung talagang napunta sa akin yung pera. Sabi ko gano'n. Nabasa ko po yung niya. Sabi niya, ito po yung account yan. Nang ganitong July 17. Sabi ko, check ko nga. Tinignan ko po yung GCash ko kung ano yung mga transaksyon. Yun, meron nga pong Ibrahim Cuyo na nag-send sa akin ng 3,000 pesos. So, dali-dali, meron nga po pala, meron pala, pasensya na. Ako yung nagpasensya na gano'n, hindi ko alam. Sinend ko sa kanya dali-dali yung 3,000. But, sa huli ko po naisip, sa huli ko na lang naalala, na may nag-cash out nga po pala sa akin nung Ibrahim Cuyo na yun na 3,000. Nung isang beses na may pumunta rito, nanghingi ng number ko, sabi niya, ma'am, pwede po mahingi number niyo kasi po magka-cash out kami. Wala po akong GCash. Sa GCash yun na lang po ihuhulog. So ngayon, syempre binigay ko number ko. O tapos tinignan ko kung dumating sa akin yung 3,000. Pagtingin ko nung dumating na nga po, Ibrahim Cuyo, so binigay ko po yung 3,000 sa kanya. So it means, may gumamit ng account ng Ibrahim Cuyo na yun, ewan ko, kasi ang naging transaction nila doon after nun, binasa ko na yung mga conversation. Ito palang Ibrahim Cuyo parang nanghihiram ng pera sa isang
loan, ano man ganyan-ganyan. Tapos, ang mali naman dito sa lalaki na to, bakit niya binibigay yung code pagka nanghihingi ng code yung GCash? Tinetext niya pa doon sa ng papautang na ipapadala ko na yung utangin mo, pero i-send mo sa akin ano ba ang sinend sa'yo ng GCash, mga ganon. So ngayon, ang nangyari, naipadala ko yung 3,000 doon sa tao na yon na hindi naman dapat dahil nakakuha na nga sa akin ng 3,000 yung nag-cash out. And then yun nga, yun may nag-comment sa FB ko na gano'n, na scammer ka, ganyan-ganyan. Sabi ko, ano ba itong mga to? Hindi man muna nila inaalam ang pangyayari bago sila manira ng tao. So sabi ko naman, kasi ako, personality ko po kasi is, hindi ako mahilig gumante, tsaka hindi ako mahilig pumatol sa gano'n. Sa Diyos ko nilang pinagkakatiwala. Lagi ko kasing katwiran na God will fight for us. Ang Diyos ang bahala magtanggol sa atin. Huwag tayo ang gagawa ng hakbang para ipagtanggol natin yung sarili natin. Kasi baka pag tayo maging mali, palpak, mapahamak pa tayo. Pero ang Diyos, kapag siya ang gumante para sa atin, maayos, smooth. So ayun mga kapangharap, medyo delikado rin po pala yung mga nag-Gcash, yung mga Gcash na business. Pero sa nakita ko, every time na may magka-cash out, much better na yung mismong pangalan nalalabas doon sa cellphone, sa Gcash number, tawagan, parang ganun. Tawagan mo para siguradong siya ba talaga yung nagpapadala, para walang hassle. Kasi kagaya nangyari sa akin, sabi ko dun sa lalaki na nakausap ko, so ngayon ako pala na-scam mo, sabi ko gano'n sa kanya. Ako ngayon ang nagbigay ng 3,000 sa'yo, na nagbigay na ako dun sa nag-cash out. Kasi ako nagbibigay ka ng mga personal detail mo, ng mga personal mong tapos ngayon ako ang napahamak, sabi ko gano'n sa kausap ko. Kasi dapat hindi niya binibigay yung kanyang code. Kasi nga po, di ba ba sa GCash manghingi ng code yun para sure talaga na ikaw yung may-ari ng GCash. So ngayon, mali nila, tapos ako yung pinananagot nila. Pero okay lang, sabi ko nga sa kanya, walang problema, pera lang yan. Sabi ko, okay lang. Basta manatili pa rin tayo maging mabuti. At maging mabuting tao, wag gumawa ng hindi tama, ganun. Kaya mga kapangarap, yun, nawalan ako ng 3,000. Pero okay lang din, kasi alam po naman, nakikita na nyo lahat ng ginagawa natin, lahat ng nangyayari sa atin. And kapag tayo po ay tumugon ng tama, ang Diyos magre-reward sa atin. Pero pag tumugon po tayo ng mali, posibleng mas mapahamak pa po tayo. So ayun mga kapangarap, special shout out again. Special shout out kay Chairman Lizelle Tansoko, ayan, Padilla, hello, and kay Chubbs, dun po sa nag-comment sa akin sa YouTube, hindi ko siya kilala personally, pero magkapares kami na nag-subscribe siya sa akin. Hello sa iyo, salamat sa panonood mo, salamat sa time, yun. And then, sino pa ba yung nagpa-shout? Ayan, kay Balae, Balae, maganda ang iyong manugang at malaki na siya. Kailan kaya sila makikita ng aking mamanugangin din? Ayan, joke. Kasi po yung nung nag-aaral pa po yung anak ko dun sa Santa Maria, yung co-mother ko ay may anak na buntis siya. Buntis ba siya? Buntis din ako, yun. Nagkakilala kami and then pinag-usapan namin na pag niya na lalaki sa'yo, babae, magbalae tayo. So ganun mga eksena ba? Hello balae, alam ko matagal mo akong dinidate mo sa mga message ko, pero ngayon na nag-vlog ako, pinansin mo na ako. Ayan, tulungan nyo naman po ako i-share ang aking vlog, tapos magpa-subscribe naman sa iba para ma-monetize na ako. Ayan, God bless everyone, salamat sa panonood. Ito po ang aking napakagandang anak. Ayan. Sino pa ba i-shoutout ko dun sa nagpapa-shoutout sa akin? Wala na hindi ko matandaan. Basta ayun, sa Chubbs. And special out kay Mary Ann de la Cruz. Yan. Laging nanonood ng vlog ko. Kalat, hindi ka na nagpaparamdam. Ano nangyari sa'yo? Yan, sa mga kasamahan ko sa Taiwan dyan. Sa mga pinsan ko. Hala. Ayan na. 9 minutes. So bago po tapos ang aking video, stay safe everyone. Medyo delikado ngayon ang sitwasyon, kaya ang tanging sagot lang natin is palagi tayong magpe-pray, palagi tayong hingin ng tulong sa Lord na gabayan tayo, and let the blood of Jesus cover our family. In Jesus name. Yan. Salamat mga kapangarap. Bye-bye. God bless. I love you all. Mwah!